Sa loob ng maraming taon, inakala nilang ang tamis ng asukal sa aming hacienda ang simbolo ng aking kahinaan. Inakala ni Marco at Veronica na maari nila akong tapakan na kaya nilang nakawin ang bawat butil ng paman nang iniwan ng aking ama. Pero ngayon, habang pinapanood ko ang sarili kong asawa na nakaluhod sa harapan ko, basang-basa ng luha ang kanyang muka habang nagmamakaawang wag siyang itapon sa kulungan, isa lang ang naramdaman ko pagkasuklam. Akala nila ay isa lamang akong sunod-sunuran na tagapagmana. Hindi nila alam ang asukal na ninasa nilang nakawin, ang syaring magiging lason na uubos sa kanilang kasakiman. Huwag kang mag-inarte. Sandra, hindi ka kailanman minahal ni Marco. Ang minahal niya ay ang lupang kinatatayuan mo at ang perang nasa bulsa ko para ka lang basahan na ginamit niya para makarating sa itaas. Kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito. Ang boses ni Veronica ay tila matulis na karayom na bumaon sa aking pandinig. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng marang yung opisina ni Papa. Hindi ako makahinga. Ang dibdib ko ay naninikip tila may isang malaking bato na nakadagan dito na pumipigil sa bawat pagsunggab ko ng hangin. Nalalamig ang aking mga daliri. Naninginig ang aking mga tuhod habang nakakapit ako sa gilid ng mesa para hindi lamang matumba. Ang asawang ipinaglaban ko sa harap ni Lolo Mariano, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng dambana, lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Sa bawat gabi na sinasabi niyang mahal niya ako, ang pangalan pala ng iba ang tinitibok ng kanyang puso. Sa bawat halik na ibinibigay niya sa akin bago matulog, ang plano palang pabagsakin ako ang kanyang iniisip. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Bakit, Marco? Bakit kailangan sa sarili ko pang bahay? Bakit kailangan sa ilalim pa ng anino ng alaala ni Papa? Nandito ang lahat ng ebidensya, Sandra. Pirma mo na lang ang kulang, sabi ni Marco habang inilalapag ang mga dokumento sa harap ko. Ang boses niya na dati ay puno ng lambing, ngayon ay malamig pa sa bangkay. Ang mga mata niyang dati ay tinitingnan ako ng may paghanga, ngayon ay puno na ng pagkainip at pananakot. Tumingin ako sa labas ng bintana sa malawak na taniman ng tubo na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon, ang bawat dahon nito ay tila sumasaksi sa aking pagkawasak. Pero sa gitna ng panginginig ng aking katawan, sa gitna ng mga luhang pilit kong hindi pinalalabas sa harap nila, may isang bagay na unti-unting nagbabago sa loob ko. Ang Alexander na kilala nila ang mahinihin, ang matiisin, ang laging sumunod ay unti-unting namamatay kasabay ng aking tiwala. Kinuha ko ang panulat. Ramdam ko ang titig ni Veronica na tila isang buhay ang naghihintay sa kanyang huling pagsakmal. Ramdam ko ang presensya ni Marco sa likuran ko, ang kanyang pabango na dati ay nagpapakalma sa akin, ngayon ay nagpapaayat ng pait sa aking lalamunan. Pinilit kong pakalmahin ang aking puso. Huminga ako ng malalim kahit na bawat hininga ay parang paglanghap ng bubog. Kung ito ang gusto nyo, kung ito ang laro nyo, sisiguraduhin kong sa dulo ng lahat ng ito wala kayong matitira kundi ang pait ng inyong sariling kataksilan. Pirpirmahan ko ito! Bulong ko, boses na paos, pero may determinasyon na hindi nila inaasahan. Pero tandaan nyo ang araw na ito, Marco, Veronica. Dahil ito ang huling araw na makikita niyo akong umiiyak. Sa loob ng maraming taon, inakala nilang ang tamis ng askal sa aming hacienda ang simbolo ng aking kahinaan. Inakala ni Marco at Veronica na maaari nila akong tapakan na kaya nilang nakawin ang bawat butil ng pamanang iniwan ng aking ama. Pero ngayon, habang pinapanood ko ang sarili kong asawa na nakaluhod sa harapan ko, basang-basa ng luha ang kanyang muka, habang nagmamakaawang wag siyang itapon sa kulungan, isa lang ang naramdaman ko pagkasuklam. Akala nila ay isa lamang akong sunod-sunuran na tagapagmana. Hindi nila alam ang asukal na ninasa nilang nakawin ang siyari magiging lason na uubos sa kanilang kasakiman. Huwag kang mag-inarte. Sandra, hindi ka kailanman minahal ni Marco. Ang minahal niya ay ang lupang kinatatayon mo at ang perang nasa bulsa ko. Para ka lang basahan na ginamit niya para makarating sa itaas. Kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito. Ang boses ni Veronica ay tila matulis na karayom na bumaon sa aking pandinig. Yon ang mga salitang narinig ko sa aking panaginip kagabi. Pero ang katotohanan ng kasulukuyan ay mas masakit pa. Ngayong gabi,
Ang aming ikalimang ani, bersaryo ng kasal. Ang buong Hacienda Guevara sa Negros ay nababalot ng liwanag ng mga mamahaling chandelier. Amoy na amoy ang samyo ng mga bulaklak at ang tamis ng bagong pitas na tubo mula sa malayo. Suot ko ang isang puting terno na gawa sa pinya fabric, habang si Marco ay mukhang perpektong gino sa kanyang barong Tagalog. Happy anniversary, baby. You look stunning tonight, sabi ni Marco habang hinahalikan niya ang aking kamay sa harap ng mga bisita. Ang ngiti niya ay kasing tamis ng asukal, pero bakit tila may kakaibang lamig sa kanyang mga mata? Salamat, Marco. Hindi ko akalain na aabot tayo ng 5 taon sa kabila ng lahat ng nangyari kay Papa. Sagot ko, pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Huwag mo nang isipin yon. I'm here to take care of everything. Ako ang bahala sa hacienda at ako ang bahala sa iyo. Bulong niya bago siya lumayo para makipag-usap sa ilang mga board members. Habang nagpapatuloy ang party, napansin kong nawawala si Marco. Maging si Natalia ang anak ni Veronica ay hindi ko na rin nakikita sa paligid. Akala ko ay nag-asikaso lang sila ng mga bisita sa kabilang bahagi ng garden. Kinuha ko ang kanyang gamot sa loob ng opisina dahil alam kong hindi pa siya kumakain ng maayos dahil sa pagod. Pero bago pa ako makarating sa pintuan, narinig ko ang mga pabulong na boses mula sa dilim ng malaking pasilyo patungo sa lumang library. Kailan mo ba siya papapirmahin, Marco? Nainip na si Mama. Ang tagal na nating nagtitiis sa kanya. Boses yon ni Natalia. Ang boses na dati ay tila malambing na kapatid, ngayon ay puno ng pait. Wait for the right timing, Natalia. Konting tiis na lang. Kailangan ko munang makuha ang buong tiwala niya bago natin ilabas ang mga dokumento. You know how much I love you, right? Ginagawa ko lang ito para sa future nating dalawa. Sagot ng isang pamilyar na boses. Ang boses ng asawa ko. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Nanlamig ang aking mga daliri hanggang sa mabitawan ko ang maliit na bote ng gamot. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog sa makapal na alpombra pero ang bawat salita nila ay tila malakas na sampal sa aking pagkatao. Paano kung makahalata siya? Paano kung malaman niyang matagal na tayong nagsasama bago pa man mamatay ang tatay niya? Tanong uli ni Natalia, may kasamang malanding tawa. Hindi siya tatalino, Natalia. Alessandra is weak. Masyado siyang lunod sa pagdadalamhati kay Don Roberto, kaya kahit anong sabihin ko, pinaniniwalaan niya. After she signs the power of attorney, we can finally send her away. Maybe sa isang rest house sa Baguio, o kahit saan na hindi niya tayo magagambala. Nanigas ako sa kinatatayon ko. Ang bawat hininga ko ay parang paglunok ng bubog. Ang dibdib ko ay naninikip, tila may isang malaking bato na nakadagan dito na pumipigil sa bawat pagsunggab ko ng hangin. Nanlalamig ang aking mga daliri, nanginginig ang aking mga knees habang nakakapit ako sa dingding para hindi lamang matumba. Ang asawang ipinaglaban ko sa harap ni Lolo Mariano, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng dambana, lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Sa bawat gabi na sinasabi niyang mahal niya ako, ang pangalan pala ng iba ang tinitibok ng kanyang puso. Sa bawat halik na ibinibigay niya sa akin bago matulog, ang plano palang pabagsakin ako ang kanyang iniisip. Sandra, nandyan ka ba? Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Veronica. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala, pero ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid, naghahanap ng anumang senyales na narinig ko ang lahat. Mama, hinahanap ko lang si Marco. Ibibigay ko lang ang gamot niya. Pilit kong sabi. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na pasanin sa aking lalamunan. Nasa loob lang siya, nag-uusap sila ni Natalia tungkol sa mga supplies. Halika rito, anak. You look pale. Masyado mo kasing pinapapod ang sarili mo sa factory. Bakit hindi mo nalang ipaubaya kay Marco ang lahat? Siya naman ang lalaki, siya ang dapat humawak ng mabibigat na trabaho. Sabi ni Veronica habang hinahawakan ng aking balikat. Ang kanyang haplos ay tila malamig na balat ng ahas. Hindi po, Mama. Kaya ko pa naman. Pamanang iniwan ito ni Papa, kailangang ako ang nakakaalam ng lahat. Sagot ko ng may diin kahit na ang totoo ay gusto ko nang humagulgol sa sakit. Bumalik ako sa gitna ng party.
Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong mumiti sa harap ng mga bisita habang ang buong mundo ko ay gumuhuna. Habang naglalakad ako, nakita ko si Marco na lumapit sa akin may hawak na baso ng champagne at tila. Walang anuman ang nangyari. Here, baby. Inom ka muna. You need to relax. Mamaya kailangan nating humarap sa mga board members para sa announcement. Sabi niya sabay abot ng baso. Tinitigan ko ang champagne. Sa sandaling yon, alam kong may kung anong halo ito. Hindi lason na nakamamatay, kundi lason na unti-unting sisira sa aking katinuan tulad ng plano nila. Tumingin ako kay Marco sa lalaking minahal ko nang higit pa sa sarili ko. Sige Marco, iinumin ko ito, sabi ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ininom ko ang kalahati, ramdam ang pait na humahap di sa aking lalamunan. Sa loob-loob ko, pinangako ko ito na ang huling pagkakataon na maloloko niyo ako. Kung gusto niyo ng laro, ibibigay ko sa inyo ang isang palabas na hindi niyo malilimutan. Matapos ang ilang minuto, naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang mga boses ng mga bisita ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Nahihilo ako pero pilit kong pinanatili ang aking balanse. Lumapit si Marco at inakay ako patungo sa kanyang opisina. Sandra, okay ka lang sabi ko sa'yo. Kailangan mo na magpahinga. Pirmahan mo na muna itong mga papers para bukas, hindi mo na kailangang isipin ang tungkol sa factory. I'll take care of it. Malambing niyang sabi habang inilalapag ang isang makapal na folder sa harap ko. Ang aking paningin ay malabo na, pero nakita ko ang title ng dokumento, General Power of Attorney and Transfer of Shares. Pirma? Kailangan ko bang pirmahan ito ngayon? Tanong ko boses na tila isang bata na nawawala sa dilim. Yes, baby. Para sa atin din ito, para sa future natin. Bulong niya sa aking tainga. Kinuha ko ang ballpen, nanginginig ang aking kamay. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib na tila isang tambol na nagwawala. Sa labas, naririnig ko ang tawanan ng mga bisita, ang musika na tila nanunuya sa aking kalagayan. Pinilit kong pakalmahin ang aking puso. Huminga ako ng malalim kahit na bawat hininga ay parang paglanghap ng bubog. Kung ito ang gusto nyo, kung ito ang laro nyo, sisiguraduhin kong sa dulo ng lahat ng ito, wala kayong matitira, kundi ang pait ng inyong sariling kataksilan. Idiniin ko ang panulat sa papel. Pero sa halip na ang aking buong pangalan ang isulat, isang maliit na marka lang ang iniwan ko. Bago ko sadyang ibagsak ang ballpen at magpanggap na nawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Sandra, Sandra, tawag ni Marco, pero ramdam ko ang kanyang pagkataranta. Hindi dahil nag-aalala siya sa akin, kundi dahil hindi ko natapos ang pirma na kailangan niya. Ito na ang simula. Ang Alessandra na kilala nila ang mahinihin, ang matiisin, ang laging sumusunod ay unti-unting namamatay kasabay ng aking tiwala. Bukas paggising ko, hindi na ako ang biktima. Ako na ang magiging bangungot ninyo. Nagising ako na parang may libu-libong karayom na tumutusok sa aking sentido. Ang paligid ay malabo at ang bawat liwanag na tumatama sa aking mga mata ay nagdudulot ng matinding hapdi. Ramdam ko ang bigat ng aking mga pilikma, tatila ba may kung anong pandikit na pumipigil sa akin na idilat ang mga ito? Ngunit sa gitna ng aking kalituhan, ang huling alaala kagabi ay mabilis na nagbalik ang boses ni Marco, ang pait ng champagne, at ang mga dokumentong pilit niyang ipinapapirma sa akin. Gising na ba siya? Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Malamig at walang pakialam. Boses iyon ni Veronica. Hindi pa mama. Masyadong matapang ang halo ng gamot na ibinigay ko. Siguro ay tanghali na bago yan magising ng tuluyan. Sagot ni Marco. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng aking aparador. Marahil ay nagbibihis na siya para sa kanyang pag-alis patungo sa factory. Nanatili akong nakapikit. Pinigilan ko ang aking sarili na huminga ng malalim para hindi nila mahalata na gising na ako. Ang puso ko ay tila isang ibon na nagwawala sa loob ng kulungan. Ganito na ba sila kadesperado? Ganito na ba kadilim ang kanilang mga sikmura para lasunin ako sa loob ng sarili kong pamamahay? Siguraduhin mong pirpirmahan niya ang mga papel na yan mamaya, Marco. Ang mga board members ay nagtatanong na kung bakit hindi pa na isusumite ang transfer of authority. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa planta, wala na silang magagawa, utos ni Veronica.
Narinig ko ang tunog ng kanyang mga takong na humahampas sa sahig papalapit sa aking kama. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ko. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa akin. Pagkatapos naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humahaplos sa aking buhok. Isang haplos na dapat ay puno ng pag-aaruga pero ngayon ay ramdam ko ang pangingilabot sa bawat sentimetro ng aking balat. Kawawang Sandra, bulong ni Veronica. Masyado kang katulad ng tatay mo. Masyadong mapagtiwala. Pero huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa lahat ng iniwan niya. Magpahinga ka na lang ng habang buhay. Narinig ko ang kanilang pag-alis at ang marahang pag-click ng pinto. Doon ko pa lamang nagawang idilat ang aking mga mata. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay mabilis na umagos basang-basa ang aking unan. Ang sakit ay hindi lamang sa aking ulo, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Ang Hacienda Guevara ay binuo ng aking ama sa pamamagitan ng pawis at dugo. At ngayon, ang mga taong tinuring naming pamilya ang siyang unang humuhukay ng libingan para sa kanyang alaala. Pinilit kong bumangon kahit na umiikot pa rin ang aking paningin. Naglakad ako patungo sa salamin at tiningnan ang aking sarili. Maputla nanginginig at tila isang anino ng babaeng masaya at puno ng pangarap, ilang buwan lang ang nakalipas. Hinawakan ko ang aking wedding ring. Maluwag na ito sa aking daliri, tulad ng pagkakaluwag ng tiwala ko sa aking asawa. Lumabas ako ng silid at nagtungo sa kusina para kumuha ng tubig. Ngunit bago pa ako makarating, narinig ko ang isang mahinang hagik-gik mula sa garden. Sumilip ako sa bintana at dun sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan kami madalas mag-almusal ni Papa, nakita ko sila. Si Marco at Natalia. Magkayakap sila habang tinitingnan ang malawak na taniman ng tubo. Ang kamay ni Marco ay nakapulupot sa bayang ni Natalia at ang kanyang muka ay nakasubsob sa leeg nito. Wala silang kaalam-alam na pinapanood ko ang bawat galaw nila. "Soon, Natalia, magiging atin din ang lahat ng ito. Isang pirma na lang at wala nang makakapigil sa atin." Sabi ni Marco nang may kasamang tawa na tila nanunuya sa aking pagkatao. Diyos ko, Marco. Sigurado ka bang hindi siya makakahalata? Masyado kayatang kampante. Sagot ni Natalia, habang inaayos ang kanyang buhok. Trust me, baby. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang mga tao sa kanya, gagawin ko siyang mukhang baliw sa harap ng lahat? Sasabihin ko na, ang depresyon niya sa pagkamatay ni Don Roberto ang sumisira sa kanyang isipan. Sino ang paniniwalaan nila? Ang matalinong asawa na nagpapatakbo ng negosyo o ang babaeng hindi man lang kayang tumayo sa sarili niyang mga paa? Bawat salita ni Marco ay tila isang lason na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi sapat na nakawin nila ang aking yaman. Gusto rin nilang nakawin ang aking danggal at katinuan. Ang put na nararamdaman ko ay tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa aking takot. Bumalik ako sa loob ng silid at mabilis na kinuha ang aking cellphone. Tinawagan ko ang nag-iisang tao na alam kong hindi ako tatalikuran. Si Mang Tano ang pinakamatagal na katiwala ng aking ama. Mang Tano, kailangan ko po ng tulong nyo. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig pero puno ng determinasyon. Senyorita Sandra, bakit po ganyan ang boses nyo? May nangyari po ba? Bakas ang pag-aalala sa boses ng matanda. Huwag po kayo magtatanong ngayon. Magkita tayo sa lumang bodega sa dulo ng hacienda, 10:00 ng gabi. Siguraduhin niyo pong walang makakakita sa inyo. Mang Tano, kayo na lang po ang mapagkakatiwalaan ko. Pagkababa ko ng telepono, narinig ko ang yabag na mga paa ni Marco na paakyat sa hagdan. Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa aking bag at humiga muli sa kama nagkunwaring natutulog. Bumukas ang pinto. Naramdaman ko ang paglubog ng kama sa kanyang pag-upo sa aking tabi. Sandra, gising na baby, tanghali na, may dinala akong pagkain para sa'yo. Malambing niyang sabi na tila ba wala siyang ginagawang kataksilan. Idinilat ko ang aking mga mata at pilit ng ngumiti. Salamat, Marco. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Tumayo siya para kunin ang tray ng pagkain. Sa sandaling yon, napansin ko ang isang bagay sa kanyang puting barong Tagalog. Isang maliit pero malinaw na mansa ng lipstick sa kanyang balikat. Ang kulay ay eksaktong katulad ng suot ni Natalia kanina. Ang aking sikmura ay bumaligtad sa pandiri. Gusto kong gusto kong isigaw ang lahat ng alam ko.
pero nanatili akong tahimik. Kinuha ko ang kutsara at tinidor kahit na ang bawat subo ng pagkain ay tila paglunok ng lason. Marco? Tawag ko sa kanya habang siya ay papalabas ng pinto. Yes, baby. Lumingon siya, ang kanyang mukha ay tila walang bahid ng kasalanan. Ang wedding ring ko, masyado na itong maluwag. Baka mawala ko ito sa susunod na mga araw. Sabi ko habang ipinapakita ang aking daliri. Tumawa siya ng bahagya. Huwag kang mag-alala, Sandra. Bibili tayo ng bago kapag natapos na ang lahat ng gulo sa hacienda. I promise. Nang magsara ang pinto, hinubad ko ang singsing at inilapag ito sa nightstand. Ang pangako niya ay kasing walang kwenta ng mansa sa kanyang balikat. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sa huling pagkakataon, bago ang mahabang gabi. Ang Alessandra na biktima ay wala na. Ang Alessandra na nakatayo rito ay ang babaeng sisiguro na ang bawat butil ng asukal na kanilang ninakaw ay magiging abo sa kanilang mga kamay. Madilim ang buong paligid ng hacienda, tanging ang liwanag ng buwan ang magsisilbing gabay ko sa paglalakad sa gitna ng malawak na taniman ng tubo. Ang bawat kaluskos ng mga dahon na hinahangin ay tila mga bulong ng babala, nagpapaalala sa akin na bawat hakbang ko ay binabantayan ng mga taong gustong pumatay sa aking katinuan. Suot ko ang isang madilim na jacket at itim na pantalon para hindi mapansin ng mga gwardiyang binayaran ni Marco na magmatsyag sa paligid ng mansyon. Narating ko ang lumang bodega sa dulo ng taniman. Ito ang lugar na pinaka-iniingatan ni Papa noong nabubuhay pa siya. Amoy na amoy ko ang samyo ng tuyong dahon ng tubo at ang malapot na tamis ng asukal na tila nanunuot sa aking balat. Dito, sa gitna ng mga lumang makinarya at mga sako ng asukal, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Senyorita Sandra! Isang mahinang boses ang tumawag sa akin. Mang Tano. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumakbo ako patungo sa kanya at doon sa harap ng matandang katiwala na itinuring ko ng pangalawang ama ay bumuhos ang lahat ng sakit na kanina ko pa kinikimkim. Niyakap ko siya ng mahigpit habang ang aking mga balikat ay nayayanig sa walang humpay na paghikbi. Walang boses na lumalabas sa aking bibig, tanging ang bigat ng dibdib ko na tila sasabog na sa sobrang uwat. Dito sa madilim at maalikabok na bodigang ito, naramdaman ko muli ang presensya ni Papa. Parang naririnig ko ang kanyang tawa. Parang nakikita ko siyang naglalakad habang tinitingnan ng mga ane. Mang Tano, wala na po si Papa. At ang mga taong dapat ay nagpo-protect sa akin, sila ang unang sumasaksak sa likod ko. Bulong ko sa gitna ng aking mga luha. Hinaplos ng matanda ang aking likod. Ang kanyang mga kamay ay magaspang puno ng kalyo mula sa ilang dekadang pagtatrabaho sa lupa. Pero ang haplos na iyon, ang pinakamalambot na naramdaman ko simula nang mawala si Papa. Alam ko po, senyorita. Nakikita ko ang mga nangyayari. Ang asawa niyo at si Doña Veronica, matagal na silang may nilulutong hindi maganda. Pero hindi ko po kayo pwedeng lapitan ng basta-basta dahil palagi silang nakamasid. Malungkot na sabi ni Mang Tano. Pinunasan ko ang aking mga mata. Hinarap ko siya ng may determinasyon kahit na ang aking mga pilik mata ay basa pa rin ng luha. Mang Tano, kailangan ko pong malaman ang totoo. Nung mga huling araw ni Papa, may nabanggit ba siya sa inyo? May iniwan ba siyang kahit na anong ebidensya? Bumuntong hininga ang matanda. Naglakad siya patungo sa isang lumang cabinet na gawa sa mabigat na kahoy at kinuha ang isang maliit, luma at itim na notebook. Bagu-bawian ng buhay, ang iyong ama, tinawag niya ako. Sabi niya may napapansin siyang kakaiba sa mga gamot na ibinibigay sa kanya ni Doña Veronica. Nagsimula siyang makaramdam ng panghihina ng puso, pero kapag tinatanong niya ang doktor, sinasabi lang na dahil daw yon sa pagod. Pagkukwento ni Mang Tano habang iniabot sa akin ang notebook. Dito niya isinulat ang lahat, senyorita. Ang mga petsa, ang mga pangalan ng kumpanya na kinakausap ni Marco sa likod niyo, at ang mga halaga ng perang unti-unting nawawala sa pondo ng hacienda. Hindi ito basta-basta nawawala, kundi inililipat sa isang account na hindi niyo alam. Binuksan ko ang notebook. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Papa. Ang sulat kamay na dati ay nagbibigay sa akin ng comfort, na yon ay nagbibigay sa akin ng matinding put. Nakita ko ang isang entry na may petsang 1 linggo bago siya mamatay. Hindi ko na mapagkakatiwalaan si Veronica.
Ang gamot na binibigay niya ay iba ang lasa. Pinadalhan ko na ng kopya ng mga dokumento si Papa Mariano sa Manila. Sana ay makarating ito sa kanya bago mahuli ang lahat. Nanginig ang aking buong katawan. Hindi lang pala yaman ang ninakaw nila. Ninakaw nila ang buhay ng aking ama. Ang aking luha ay pumatak sa pahina ng notebook, basang-basa ang pangalan ni Veronica. May isa pa po, senyorita, dugtong ni Mang Tano. Ang gamot na iniinom niyo ngayon, nasilip ko ang reseta sa basurahan ni Marco noong isang araw. Hindi yon pampakalma. Yon ay gamot na ginagamit sa mga pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip para maging sunod-sunuran at mawala sa sariling uwisyo. Ang aking paningin ay nagdilim sa galit. Kaya pala palagi akong nahihilo. Kaya pala tila laging malabo ang aking alaala. Hindi ako ang may sakit, kundi ang asawang gabi-gabing natutulog sa tabi ko. Mang Tano, itatago ko po ito, pero kailangan ko pa ng higit na ebidensya. Kailangan ko malaman kung saan nila dinadala ang mga supplies na nawawala sa factory. Sabi ko habang itinatago ang notebook sa loob ng aking jacket. May mga truck na umaalis tuwing 2:00 ng madaling araw, senyorita. Hindi sila dadaan sa main gate, kundi sa likod ng taniman patungo sa Bacolod. Doon nila ibinababa ang mga sako ng asukal sa isang warehouse na nakapangalan sa isang shell company. Sagot ng matanda. Tumingin ako sa orasan. 1:00 na ng madaling araw. Ito na ang pagkakataon ko. Salamat, Mang Tano. Manatili lang po kayo rito. Huwag niyo pong ipapakita na may alam kayo. Hahayaan ko silang maniwala na tagumpay ang plano nila. Pero sisiguraduhin ko na ang bawat butil ng asukal na ninakaw nila ay magbabayad sila ng doble. Sabi ko nang may malamig na tinig. Papa, kung nasaan ka man gabayan mo ako. Hindi ko hahayaang mapunta sa kamay ng mga halimaw ang lahat ng pinaghirapan mo. Palabas na ako ng bodega nang biglang may marinig akong tunog ng sasakyan na papalapit. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking sako ng asukal. Mula sa siwang ng pader, nakita ko ang isang pamilyar na kotse. Ang sasakyan ni Marco. Bumaba si Marco kasama ang 2 lalaking hindi ko kilala. May hawak silang mga sulo at galit na galit ang mukha ni Marco. Hanapin niyo siya, alam kong. Nandito lang ang matandang yon kapag nalaman kong nakikipag-usap siya kay Sandra. Siguraduhin niyo na hindi na siya sisikatan ng araw. Sigaw ni Marco. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Hindi para sa sarili ko, kundi para kay Mang Tano. Sa sandaling yon napagtanto ko na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pera o danggal. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Kinuha ko ang isang lumang bakal na nakasandal sa pader. Kung kailangang dumanak ang dugo para protektahan ang mga taong tapat sa akin, gagawin ko. Dahil ang Alessandrang Mahimin ay wala na. Ang Alessandrang Nareto ay handa ng pumatay para sa katarungan. Nakakulong ako sa pagitan ng malalaking sako ng asukal pilit na pinatitigigil ang panginginig ng aking katawan habang ang boses ni Marco ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ang bawat hakbang ng kanyang sapato sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit ng papalapit sa aking pinagtataguan. Ramdam ko ang malapot na pawis na dumadaloy mula sa aking patungo sa aking mga mata, pero hindi ako pwedeng gumalaw. Kahit ang paghinga ko ay kailangang maging kasing pino ng alikabok sa paligid. Tano, wag mo akong galitin. Alam kong may itinatago ka. Nasaan ang notebook ni Don Roberto? Sigaw ni Marco. Narinig ko ang kalansing ng mga bakal na tinatamaan niya, marahil ay itinutulak niya ang mga gamit sa kanyang galit. Wala po akong alam sa sinasabi niyo, Senyor Marco. Ang notebook po ni Don Roberto ay matagal nang nawawala, simula nang mamatay siya. Kalmadong sagot ni Mang Tano, bagaman bakas ang panginginig sa kanyang matandang boses. Huwag kang magsinungaling sa akin, nakita ka ng mga tauhan ko na pumasok dito sa bodega. At alam kong hindi ka nag-iisa. Sa sandaling yon, ang liwanag ng flashlight ni Marco ay tumama sa sako na kinalalagyan ko. Nakita ko ang anino niya na lumalaki sa pader, tila isang halimaw na handa akong lamunin. Hawak-hawak ko ang notebook ni Papa sa aking dibdib, tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa aking buhay. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyo pong hahayaang makuha nila ito. Senyor Marco, may nakita kaming truck sa labas. Mukhang may nagmamasid sa atin. Sigaw ng isa sa mga tauhan niya mula sa pinto. Doon lang bumaling ang atensyon ni Marco.
Ano? Habulin niyo! Huwag ninyong hahayaang makatakas. Narinig ko ang mabilis na pagtakbo nila palabas. Ito na ang pagkakataon ko. Tumingin ako kay Mang Tano na nakatayo pa rin sa gitna ng bodega. Ang mukha niya ay puno ng takot para sa akin. Senyas lang ang ginawa niya isang turo patungo sa maliit na bintana sa likod. Mabilis akong kumilos. Umakyat ako sa mga lumang kahon, hindi iniinda ang gasgas sa aking mga braso at ang sakit ng aking mga daliri. Pagtalon ko sa labas, tumama ang aking mga paa sa malambot na lupa ng taniman. Hindi ako lumingon. Tumakbo ako sa gitna ng matatayog na tubo. Ang mga dahon nito ay sumasampal sa aking mukha, nag-iiwan ng mga sugat na humahapdi sa bawat pagtama ng hangin. Narating ko ang kalsada sa likod, kung saan nabanggit ni Mang Tano ang tungkol sa mga truck. Huminto ako sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Hinihingal ang puso ko ay tila tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Maya-maya pa narinig ko ang ugong ng makina. Tatlong malalaking truck na walang plaka ang dumaan ng mabilis. Ang mga ito ay hindi patungo sa main factory. Ang mga ito ay patungo sa direksyon ng Bacolod. Inilabas ko ang aking cellphone at mabilis na kinuha ang video ng mga truck. Kahit nanginginig ang aking kamay, pinilit kong gawing malinaw ang bawat detalye. Ito ang ebidensya ng pagnanakaw nila sa kaban ng aming pamilya. Ito ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Kailangan ko makabalik sa mansyon bago pa bumalik si Marco. Tumakbo ako pabalik, ginagamit ang mga shortcut na tanging ako lang ang nakakaalam simula pagkabata. Nang makarating ako sa terrace ng aking silid, mabilis akong umakyat sa puno ng bougainvillea at pumasok sa loob. Hinubad ko ang aking maruming damit, itinago ang notebook sa ilalim ng sahig na gawa sa Nara at mabilis na nagsuot ng pantulog. Humiga ako sa kama, pilit na pinakalma ang aking paghinga. Eksaktong pagpikit ko ay ang pagbukas ng pinto ng aking silid. Naramdaman ko ang lamig ng hangin mula sa labas na pumasok sa kwarto. Ramdam ko ang presensya ni Marco sa tabi ng aking kama. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakapikit na kukunwaring mahimbing ang tulog dahil sa epekto ng gamot na ibinibigay niya. Naramdaman ko ang kanyang kamay na humawak sa aking balikat. Mahigpit. Masyadong mahigpit para sa isang asawang nagmamahal. Pagkatapos narinig ko ang kanyang paghinga na malapit sa aking tainga, "Sandra, alam kong gising ka." Bulong niya. Ang boses niya ay puno ng pagdududa, tila ba sinusubukan niyang basagin ang aking pagpapanggap? Hindi ako sumagot. Pinanatili ko ang aking mukha na walang ekspresyon, kahit na ang bawat himay-may ng aking laman ay gustong sumigaw sa pandiri. "Masyadong marumi ang mga paa mo para sa isang taong hindi umalis sa kama," dagdag niya. Nanigas ang aking buong katawan. Nakalimutan kong punasan ang putik sa aking mga paa. Diyos ko, ito na ba ang katapusan ng aking plano? Hinila niya ang kumot. Tiningnan niya ang aking mga paa na may bakas pa ng lupa mula sa asyenda. Dahan-dahan ako nagmulat ng mata. Pilit na ginagawang malabo at puno ng antok ang aking paningin, tulad ng isang taong lulong sa gamot. "Marco? Anong oras na? Bakit ka gising?" Tanong ko, ang boses ko ay paos at tila nalilito. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. "Saan ka galing, Sandra? Bakit may putik ang mga paa mo?" Tumawa ako ng mahina, isang tawang tila walang malay. "Putik, siguro kanina. Lumabas ako sa terrace. Akala ko kasi nakita ko si Papa sa garden. Sinundan ko siya, pero pagkatapos hindi ko na matandaan. Masyadong masakit ang ulo ko, Marco. Yung gamot, parang hindi gumagana." Nakita ko ang unti-unting pagluwag ng kanyang kamao. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanuring ng ngiti. Akala niya ay tuluyan na akong nawawala sa sarili. Akala niya ay epektibo na ang ginagawa nilang paglason sa aking isipan. "Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas na mag-isa. Mapapahama ka lang," sabi niya habang hinahaplos ang aking pisingi. "Magpahinga ka na. Bukas may mga bisita tayong darating. Kailangan mo maging presentable." Nang lumabas siya ng silid, dun ko lang nagawang huminga ng maluwag. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang sinabi niyang bisita ay hindi basta-basta. Alam kong bahagi ito ng plano nila ni Veronica para tuluyan akong ideklarang hindi karapat-dapat humawak ng hasyenda.
Kinuha ko ang cellphone ko sa ilalim ng unan. May isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang ginagawa nila sa'yo. Magkita tayo sa simbahan bukas ng umaga pagkatapos ng misa. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Sino ito, kakampi ba? O isa na namang bitag? Pero sa mundong ito na puno ng mga traidor, wala na akong ibang pagpipilian, kundi ang sumugal. Ang bawat tunog ng batingaw ng simbahan ay tila isang paalala sa akin na kahit sa gitna ng kadiliman, meron pa ring liwanag na naghihintay. Ngunit sa umagang ito, ang bawat kumpas ng kampana ay tila isang babala. Isang babala na ang bawat hakbang ko sa labas ng mansyon ay isang panganib na maaari kong ikamatay. Marco, gusto kong magsimba. Para kay Papa, ika-4 na pong araw na niya bukas at gusto kong humingi ng gabay. Sabi ko habang nakaupo sa harap ng hapag-kainan. Pilit kong ginagawang mahina ang aking boses. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan na tila ba wala akong ibang iniisip kundi ang pangungulila. Tumingin si Marco kay Veronica. Nagpalitan sila ng makahulugang tingin. Sa loob-loob ko, alam kong nagdadalawang isip sila. Pero sa kulturang Pilipino, ang pagpunta sa simbahan ay isang bagay na mahirap tanggihan, lalo na para sa isang biyudang nagdadalamhati. Sige, Sandra, pero sasamahan ka ni Paolo, sabi ni Marco, tinutukoy ang kanyang personal na driver at tauhan. Hindi kita pwedeng pabayaan na mag-isa sa kalagayan mo. Tumango ako ng dahan-dahan. Salamat, Marco. Napakabuti mo talagang asawa. Pagdating sa simbahan sa bayan, sinalubong ako ng amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng lumang katedral. Maraming tao dahil linggo at ito ang ginamit kong pagkakataon. Pagkatapos ng misa, sinabi ko kay Paulo na gusto kong pumasok sa confessional box para makipag-usap sa pare. Dito lang ako sa labas, senyorita, sabi ni Paulo, ang kanyang mga mata ay tila agila na nagmamasid. Pumasok kayo, maliit at madilim na kwarto ng kumpisalan. Pero sa halip na boses ng isang pari, ang narinig ko mula sa kabila ng kahoy na harang, isang pamilyar at baritonong boses ang bumati sa akin. Huwag kang lilingon, Sandra. Makinig ka lang ng mabuti. Nanlaki ang aking mga mata. Ati Ramos, kayo po ba yan? Si Atunti Ramos ang matalik na kaibigan at legal counsel ng aking ama na bigla na lang nawala matapos ang libing ni Papa. Sabi ni Veronica, nag-retire na raw ito sa probinsya. Pero ngayon ay alam kong nagsinungaling na naman sila. Sandra, kailangan mong mag-ingat. Hindi namatay ang tatay mo dahil sa sakit sa puso lamang. May mga dokumento siyang ipinadala sa akin bago siya mawala, pero hinarang yon ng mga tauhan ni Marco. Ang notebook na nakuha mo kay Mang Tano, yun ang susi, bulong ng abogado. Alam ko na po ang tungkol sa pagnanakaw nila sa factory, Ate Ramos, pero ano po ang tungkol sa mga bisita na sinasabi ni Marco? Tanong ko, ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan. Narinig ko ang mabigat na buntong hininga ng abogado mula sa kabilang panig. Iyon ang dahilan kung bakit kita pinapunta rito. Ang mga bisitang darating bukas ay hindi mga board members. Sila ay mga doktor mula sa isang pribadong mental institution sa Maynila. May hawak silang mga peking medical record na nilagdaan ng isang doktor na binayaran ni Veronica. Bukas, pagkatapos ng tanghalian, balakan nilang ituro bilang unstable at sa pilitang ilabas ng hasyenda. Parang gumuho ang langit sa narinig ko. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas. Gusto nilang itapon ako sa isang lugar kung saan wala nang makakarinig sa aking boses, kung saan malaya nilang magagawa ang lahat ng gusto nila sa aming kayamanan. Ano pong dapat kong gawin? Hindi ko po pwedeng iwan ang hasyenda? Sabi ko, pilit na pinatitigil ang panginginig ng aking labi. Ito ang tandaan mo, Sandra. May isang safe sa loob ng opisina ng tatay mo na hindi alam ni Veronica. Ang passcode ay ang kaarawan mo at ang petsa kung kailan itinatag ang hasyenda. Sa loob niyo nandoon ang tunay na testamento ni Don Roberto. Hindi niya iniwan ang kontrol kay Veronica o kay Marco. Ikaw ang nag-iisang tagapamahala. Pero attorney, paano ang tungkol sa mga doktor bukas? Huwag kang lalaban ng pisikal. Kailangan nating gamitin ang sarili nilang bitag laban sa kanila. Tawagan mo si Don Mariano. Siya lang ang tanging tao na may kapangyarihang pigilan ng anumang medical intervention sa'yo dahil siya ang pinakamatandang miyembro ng pamilya. Pero hindi po sumasagot si Lolo sa mga tawag ko. Palaging sinasabi ni Veronica na nagpapahinga siya at bawal isturbohin.
reklamo ko. Dahil hawak nila ang telepono ni Don Mariano. Sandra, kailangan mong humanap ng paraan para makarating sa kanya ng direkta. Narito ang isang satellite phone. Itago mo ito. Nakasave na rito ang personal na numero ng nurse ni Don Mariano na lihim kong binayaran para bantayan siya. Iniabot niya ang isang maliit na device sa ilalim ng harang. Mabilis ko itong itinago sa loob ng aking damit. Umalis ka na, Sandra. Baka makahalata si Paolo. Tandaan mo, bukas ang huling barahan nila. Kailangan mo maging handa. Lumabas ako ng kumpisala na tila walang nangyari. Nakita ko si Paolo na naghihintay pa rin ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip. Tapos na po ba kayo, senyorita? Tanong niya. Oo, Paolo. Maayos na ang pakiramdam ko. Tara na, bumalik na tayo. Sagot ko nang may malamig na ngiti. Habang pauwi kami, tinitingnan ko ang satellite phone sa loob ng aking bag. Bukas ang araw na itinakda nila para sa aking pagbagsak. Pero hindi nila alam sa bawat segundo na iniisip nilang talo na ako, unti-unti ko nang hinihigpitan ng lubid sa kanilang mga leeg. Pagdating sa mansyon, sinalubong ako ni Natalia sa pintuan. Suot niya ang isa sa mga mamahaling gown na dati ay pag-aari ko. Hawak niya ang isang baso ng wine at tila reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian. Welcome back, Sandra. Nag-pray ka ba para sa amin? Sayang naman ang punta mo kung hindi mo kami ipinagdasal na maging masaya. Lalo na't aalis ka na rin naman sa lalong madaling panahon. Pang-uuyam niya. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Hindi ako nagkunwaring mahina. Numiti ako isang ngiti na nagpatiga sa kanyang pag-inom. Nagpray ako, Natalia. Ipinagdasal ko na sana ay matanggap niyo ng buong-buo ang lahat ng nararapat para sa inyo. Huwag kang mag-alala, malapit na ninyo makuha ang sagot sa mga dalangin ko. Naiwan siyang nakatulala habang naglalakad ako paakyat sa aking silid. Ang laro ay nagsisimula pa lang, at sa pagkakataong ito ako ang may hawak ng alas. Ang gabi ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa buong Hacienda Guevara. Ngunit para sa akin, ito ay isang piitan. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama, hawak ang satellite phone na ibinigay ni Ate Ramos. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang paalala na ang oras ko ay mabilis na nauubos. Bukas, darating ang mga doktor na kikitil sa aking kalayaan. Kailangan kong kumilos. Na yun na. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking silid. Ang pasilyo ay madilim, tanging ang malalabo na liwanag mula sa mga post sa labas ang nagbibigay ng anino sa mga antigong kagamitan. Naririnig ko ang mahinang hilik ni Marco mula sa kabilang kwarto dahil simula nang magkasakit ako, pinili niyang matulog sa guest room, kunwari ay para hindi ako maabala. Pero alam kong doon sila nagtatagpo ni Natalia. Narating ko ang tapat ng opisina ni Papa. Ang silid na ito na dati ay puno ng tawanan at amoy ng sariwang tabako, na yan ay naging kuta na ng kasamaan ni Marco at Veronica. Gamit ang susi na palihim kong nakuha sa drawer ni Marco habang siya ay naliligo kanina, dahan-dahan kong pinihit ang kandado. Ek! Ang tunog ng pinto ay tila isang pagsigaw sa gitna ng katahimikan. Nanatili ako nakatayo ng ilang segundo, nakikinig kung may nagising. Nang muling bumalik ang katahimikan, pumasok ako at mabilis na isinara ang pinto. Amoy na amoy ko pa rin ang bango ni Papa sa silid na ito. Pero hinaluan na ito ng matapang na amoy ng alak at sigarilyo ni Marco. Naglakad ako patungo sa malaking painting ng aming hacienda na nakasabit sa likod ng desk. Sa likod niyon, gaya ng sabi ni Ate Ramos, naroon ang isang maliit na safe. Ang aking kaarawan, March 15, 01315. At ang taon kung kailan itinatag ang hacienda, 1948, 031548. Isang mahinang tunog ng pag-unlock ang narinig ko. Bumukas ang safe. Sa loob nakita ko ang ilang mga alahas ni Mama, mga lumang litrato at isang makapal na envelope na may tatak ng law firm ni Ate Ramos. Binuksan ko ito at binasa ang unang pahina. Huling habilin at testamento ni Roberto Guevara. Salamat, Papa. Bulong ko habang ang mga luha ay muling naglalanda sa aking mga pisngi. Hindi niya ako pinabayaan. Nakasaad dito na ang lahat ng lupain ng factory at maging ang mansyong ito ay nakapangalan sa akin at hindi maaaring ilipat sa kahit kanino nang walang pahintulot ni Don Mariano o ni Ate Ramos.
Ang pirma ni Veronica sa mga dokumentong ipinapakita nila ay walang bisa dahil ang share ni Papa ay nakalaan lamang para sa kanyang tunay na anak. Mabilis kong itinago ang dokumento sa loob ng aking damit. Pagkatapos ay inilabas ko ang satellite phone. Ito na ang huling baraha ko. Dinalial ko ang numero ni Nurse Grace, ang nurse ni Lolo Mariano sa Maynila. Pagkatapos ng 3 ring may sumagot. Hello Grace, si Sandra ito. Bulong ko pilit na pinatitigil ang panginginig ng aking boses. Senyorita Sandra, Diyos ko kanina pa po namin sinusubok ang tumawag pero palaging out of reach. Kumusta po kayo? Bakas ang kaba sa boses ng nurse. Grace, pakiusap kailangan ko makausap si Lolo. Importante lang, buhay ko ang nakataya rito. Pagsusumamo ko. Narinig ko ang kaluskos sa kabilang linya. Ilang sandali pa isang mahina at nanginginig na boses ang narinig ko. Isang boses na nagpabalik sa akin sa mga panahong bata pa ako at wala pang iniisip na gulo. Apo Sandra, bakit ka napatawag ng ganitong oras? Tanong ni Don Mariano. Lolo, sa isang salitang yon, tila gumuho ang lahat ng katatagan ko. Lolo, kailangan ko po kayo. Pinagtutulungan po nila ako ni Tita Veronica at Marco. Balak po nila akong ipakulong sa mental hospital bukas para makuha ang hasyenda. Lolo, pinatay nila si Papa. Unti-unti nila siyang nilalason at nayon ako naman ang isusunod nila. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Isang katahimikang tila bumibitay sa aking pag-asa. Totoo ba ang sinasabi mo, Apo? Sabi ni Veronica ay maayos ang lagay mo riyan na kailangan mo lang daw ng pahinga dahil sa sobrang lungkot? Ang boses ni Lolo ay puno ng kalituhan. Nagsisinumaling sila, Lolo. Hawak ko ang notebook ni Papa. Hawak ko ang tunay na testamento. Pakiusap, Lolo. Kailangan niyo pong pumunta rito bukas. Huwag po kayo magpapadala sa sasabihin nila. Kung hindi kayo darating, baka hindi na tayo muling magkita. Huwag kang matakot, Sandra. Biglang naging matigas ang boses ni Don Mariano, ang boses ng isang tunay na patriarch. Maghanda ka. Darating ako. Hindi ko hahayaang bastusin nila ang pangalan ng mga Guevara. Grace, ihanda ang gamit ko. Magpapabook tayo ng unang flight papuntang Negros. Salamat, Lolo. Salamat po. Bulong ko habang humihikbi. Eksaktong pagbaba ko lang telepo, nung narinig ko ang isang mahinang tunog mula sa pinto. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang umiikot. Mabilis kong itinago ang satellite phone at ang dokumento sa ilalim ng suot kong jacket. Sumiksik ako sa gilid ng malaking bookshelf pinipigilan ng aking paghinga. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco may hawak na baso ng alak. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. Naglakad siya patungo sa desk ni Papa. Alam ko may ginagawa ka, Sandra. Bulong niya sa hangin. Huwag mo isipin matalino ka. Bukas pagdating ng mga doktor, tapos na ang palabas mo. Umalis siya nang hindi ako nakikita. Pero ang bawat salita niya ay tila isang sumpa na nanunuot sa aking buto. Bumalik ako sa aking silid nang hindi gumagawa ng tunog. Hindi na ako natulog. Naupo ako sa tabi ng binta na pinapanood ang dahan-dahang pagputi ng langit sa silangan. Ito na ang araw ng paghuhukom. Darating ang mga doktor, darating si Lolo, at darating ang katotohanan. Marco, Veronica, ubusin niyo na ang lahat ng tamis ng inyong tagumpay ngayon. Dahil simula ngayong araw ang tanging matitira sa inyo ay ang pait ng inyong sariling kasalanan. Ang umagang ito ay hindi katulad ng dati. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ng mansyon ay tila walang init, at ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang babala ng isang darating na bagyo. Suot ko ang aking pinakapurmal na barot saya, isang itim na kasuotan bilang tanda ng pagdadalamhati ko kay Papa. Ngunit para sa akin, ito rin ang aking balute para sa digmaang haharapin ko ngayong araw. Sandra, iha, bakit ka nakabihis ng ganyan? May, pupuntahan ka ba? Tanong ni Veronica habang pababa ako ng hagdan. Nakaupo siya sa dining table, marang, yan nag-aalmusal kasama si Natalia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng peking pag-aalala, pero ang kanilang mga mata ay nakikinang sa excitement. Gusto ko lang maging handa, tita. Sabi ni Marco may mga bisita tayong darating. Sagot ko ng may malamig na boses. Naupo ako sa tapat nila, hindi hinahawakan ng pagkain.
Ramdam ko ang makapal na sobre ng testamento na nakatago sa loob ng aking damit. Tila ba nagbibigay ito ng bigat at lakas sa aking dibdib? Eksaktong pagtapos ko magsalita, narinig ko ang ugong ng isang sasakyan sa labas. Hindi ito ang karaniwang tunog ng aming mga truck. Ito ay mas mabigat, mas formal. Sumilip si Natalia sa bintana at lumingon kay Veronica nang may malawak na ngiti. Nandito na sila, ma? Bulong ni Natalia. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok si Marco. Kasunod niya ang tatlong lalaking nakaputing barong, ang isa ay may hawak na leather bag. Sa likuran nila nakita ko ang isang puting van na may nakasulat na pangalan ng isang sikat na psychiatric facility sa Maynila. Sandra, baby. Lumapit si Marco sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ito si Dr. Valdez. Siya ang tutulong sa iyo para mawala ang mga hallucinations mo. Masyado ka nang napapagod sa pag-iisip kay Papa. Kailangan mo magbakasyon sa isang lugar na tahimik. Titingnan ko si Dr. Valdez. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila ba isa lamang akong produkto na kailangang i-deliver. Mrs. Villamor, ba sa mga medical records na ibinigay sa amin ng inyong asawa at biyen, ang kailangan nyo ng agarang obserbasyon. Masyado nang mataas ang level ng iyong anxiety at baka makasakit ka na ng iba, sabi ng doktor. Tumayo ako ng dahan-dahan. Medical records? Sino ang nagpirma niyon ang doktor na binayaran niyo ni Veronica? Nagkatinginan si Marco at Veronica. Nakita ko ang paninigas ng panga ni Marco. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, Sandra. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Sumama ka na ng maayos para hindi na kailanganin ng dahas. Boses ni Veronica ay puno ng banta, bagaman pilit niyang pinapalabas na malumanay ito. Dahas sa loob ng sarili kong bahay. Tumingin ako kay Marco. Marco, sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo kung bakit gabi-gabi mo akong binibigyan ng gamot na pampasira ng ulo. Sabihin mo kung bakit mo ninanakaw ang asukal sa factory para ibayat sa mga utang mo. Nakikita niyo na, doktor? Mabilis na singit ni Marco bumaling sa mga lalaki. Nagsisimula na naman siya. Ganyan siya gabi-gabi. Kung ano-anong kwento ang imbento niya. Baby, please. Para sa iyo rin ito. Nagsenya si Dr. Valdez sa dalawang lalaking kasama niya. Dahan-dahan silang lumapit sa akin, may hawak na tila isang tela para igapos ako. Ang puso ko ay tila tambol na nagwawala pero pinilit kong huwag gumalaw. Kailangan ko maghintay. Kailangan kong pahabain ang oras. Huwag niyo akong hahawakan. Sabi ko, ang boses ko ay matigas at puno ng otoridad na hindi nila inaasahan. Dr. Valdez, alam niyo ba na ang pakikipagsabwatan sa pagkidnap at illegal na detensyon ay may katumbas na habang buhay na pagkabilanggo? Alam niyo ba na ang hawak ninyong records ay peke? Sandra, tama na. Sigaw ni Veronica. Dalhin na niyo siya, masyado na siyang delikado. Abang papalapit ang mga lalaki, biglang bumukas muli ang pinto ng mansyon ng malakas. Isang tunog ng pagbagsak ng mabigat na tungkod ang umalingawlaw sa buong bulwagan. Walang gagalaw sa apo ko. Lahat ay napalingon. Doon sa gitna ng pintuan nakatayo si Don Mariano. Kahit nakaupo sa wheelchair at may bitbit na oxygen tank ang kanyang presensya, ay tila isang higante na nagpaliit sa lahat ng tao sa loob ng silid. Kasunod niya ang ilang mga armadong gwardiya at si Ate Ramos. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Namutla si Marco na tila ba nakakita ng multo. Papa, bakit? Paano po kayo nakarating dito? Nanginginig na tanong ni Veronica. Sabi ng mga nurse niyo sa Manila, bawal po kayong bumiyahe. Dahil ang mga nurse na kausap mo ay mga bayaran mo, Veronica. Sigaw ni Don Mariano. Inilapit siya ng kanyang assistant sa gitna namin. Tumingin si Lolo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagmamahal. Sandra, lumapit ka rito sa Lolo? Tumakbo ako patungo sa kanya at lumuhod sa tabi ng kanyang wheelchair. Sa wakas, ang proteksyong hinahanap ko ay narito na. Don Mariano, may mali lang po ang pagkakaintindi nyo. Subok ni Marco, pilit na inaayos ang kanyang sarili. Gusto lang po naming gamutin si Sandra. Hindi na po siya normal. Ang hindi normal ay ang pagnanakaw nyo sa kaba ng mga Guevara habang nakaburol pa ang anak ko, sabi ni Don Mariano sabay hagis ng isang makapal na folder sa harap ni Marco. Ate Ramos, basahin mo ang lahat.
Ayon sa investigasyon, simula ni Ate Ramos, mayroong mahigit 50 milyong piso ang nawawala sa factory sa loob ng 3 buwan. Ang mga truck ay nadiskubreng nagdadala ng asukal sa isang warehouse sa Bacolod na nakapangalan sa shell company ni Marco Villamor. At meron din kaming hawak na sworn statement mula sa cook ng mansyon tungkol sa mga gamot na inihahalo nyo sa pagkain ni Sandra. Napaatras si Marco. Si Natalia naman ay nagsimula nung umiyak sa takot, habang si Veronica ay nananatiling matigas ang mukha, tila nag-iisip pa rin ng paraan para makalusot. Doktor, maari na kayong umalis bago ko pa kayo isama sa demanda? Malamig na sabi ni Don Mariano kay Dr. Valdez. Mabilis na tumakas ang mga lalaking nakaputi iniwan ang mga kagamitan nila. Hindi niyo ako mapapaalis dito. Sigaw ni Veronica na wala na ang kanyang poise. Asawa ako ni Roberto. May karapatan ako sa kalahati ng lahat ng ito. Doon ko kinuha ang envelope mula sa aking damit. Tumayo ako at hinarap siya. Wala kang karapatan, tita. Dahil ito ang tunay na testamento ni Papa. Sabi ko habang binubuklat ang dokumento. Dito nakasaad na ang lahat ng shares niya ay nakatrust fund para sa akin at ang tanging makakakuha ng kontrol ay ang taong may pahintulot ni Don Mariano. At sa huling pahina, may nakalagay na kondisyon ang sinumang mapatunay yan nagtangka sa buhay o kapakanan ng tagapagmana ay otomatikong mawawala ng anumang mana pati na ang monthly allowance na ibinibigay sa iyo. Napaw po si Veronica sa sahig. Ang kaniyang pangarap na maging reyna ng Hacienda Guevara ay gumuho sa isang sandali. Marco, tawag ko sa aking asawa. Inakala mo na ang pananahimik ko ay kahinaan? Inakala mo na ang pagmamahal ko sa iyo ay gagawin akong bulag? Pero simula ngayong araw, ang tanging ugnayan nating dalawa ay ang pirma mo sa annulment papers at ang mukha mo sa likod ng rehas. Sandra, please, let's talk about this. Pagmamakaawa ni Marco, susubukan pa ring lumapit sa akin. Lumayo ka sa kanya? Sigaw ni Don Mariano. Mga gwardiya, ilabas ang mga basurang ito sa aking hacienda, tawagan ang mga pulis. Walang aalis hanggang hindi dumarating ang mga otoridad. Abang hinihila sila palabas, tumingin ako sa malawak na taniman ng tubo sa labas ng bintana. Ang hangin ay tila naging sariwa. Ang bigat sa aking dibdib ay nawala, pinalitan ng isang matamis na tagumpay, hindi ang tamis ng asukal na nakukuha sa lupa, kundi ang tamis ng katarungan para sa aking ama at para sa aking sarili. Sumisilip ang huling sinag ng araw sa malawak at luntiang taniman ng tubo sa Hacienda Guevara. Habang pinagmamasdan ko ang mga manggagawang masa, yang nagaani amoy na amoy ko ang sariwang samyo ng lupa at ang tamis na dala ng hangin. Wala na ang pait, wala na ang takot. Ang bawat butil ng asukal na lumalabas sa aming factory ngayon ay hindi na mansado ng kasakiman, kundi bunga na ng katarungan at danggal. Ang bansa ng aking ama ay muling nabuhay at sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang may sinumang muling kumuha nito mula sa akin. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa mahaba at madamdaming biyahe ni Sandra. Maraming salamat sa inyong pasensya na dumaan sa bawat pait ng pagtataksil ni na Marco at Veronica hanggang sa marating natin ang matamis na tagumpay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito particular, na ang tagpo sa lumang bodega kung saan umiiyak si Sandra sa harap ni Mang Tano, hindi ko mapigil ang mapaluha rin. Ramdam ko ang bigat ng isang anak na gustong protektahan ng alaala ng kanyang ama, habang ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay unti-unti siyang dinudurog. Marahil marami sa inyo ang nakaranas din ng ganitong pait ang mapagtaksilan ng sariling pamilya o asawa. Ngunit tulad ng tubo, kailangan nating dumaan sa gilingan at sa init ng apoy upang lumabas ang tunay nating tamis at halaga. Ang kwento ni Sandra ay paalala na ang pananahimik ay hindi palaging kahinaan. Minsan ito ay paghahanda lamang para sa isang mas matinding laban. Huwag nating hayaang manakaw ng iba ang ating katinuan at pagkatao. Manalig tayo sa hustisya ng Diyos at sa lakas na nasa loob nating lahat. Ngayon gusto ko kayong tanungin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Sandra, magagawa niyo rin bang magpanggap at magtiis para makuha ang husti? Siya o mas pipiliin niyo bang lumaban agad kahit walang kasiguraduhan? Anong gagawin niyo kung ang taong pinakamamahal niyo ang siyang lalason sa inyong isipan? Sana ay nakapagbigay ang kwentong ito ng inspirasyon at aral sa inyong lahat.
Saan niyo po ba pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Kayo ba ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagpapahinga pagkatapos ng trabaho, o marahil ay nasa ibang bansa at nang umulila sa sariling bayan? Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong mga salubin at karanasan. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa. Hanggang sa muling pagkuwento nawa, imanatili kayong matatag at puno ng pag-asa. Laging tandaan pagkatapos ng bawat tait ng pagsubok, laging may tamis na naghihintay sa dulo. Titon ng kwento ang tamis ng katarungan sa Hacienda Guevara. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa karanasan ng isa nating tagapakinig na si Alessandra Tatlum, 22 taong gulang mula sa Negros Occidental, na nagpadala ng kanyang kwento sa ating programa upang magsilbing babala at inspirasyon na ang katotohanan ay laging mananaig laban sa kasakiman. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at binigyan ng malikhaing pagbabago upang mapang-alagaan ang pagkakakilanlan ng mga tunay na sangkot. Ang layunin ng kwentong ito ay magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa ating mga tagapakinig.